Kaming mga OFW, hinahanap-hanap namin ang mga pagkaing Pinoy, lalong-lalo na ang bibingka. Kaya naman gagawa tayo ng sarili nating version na mas madali. Let's get it on! Ang gagamitin natin dito ay rice flour. Pwede ka din gumamit ng all-purpose flour. Sa isang bowl ay maglalagay tayo ng 2½ cups ng rice flour. At para siguradong maalsa ang ating gagawing bibingka, gagamit tayo ng bagong baking powder. Minsan kasi magtataka kayo kung bakit hindi maalsa ang ginawa ninyo. Baka dahil ang baking powder nyo matagal nang nakastock dun sa inyong pantry. So mas maganda na bumili ka na ng bago kaysa ulitin mo ang ginawa mo. 1/2 cup ng sugar at 1 cup ng tubig. Ilalagay na din natin ang 4 na piraso ng itlog. At nagtunaw na din tayo ng 1/4 cup ng butter. 1 1/4 cup ng coconut milk. Yung nasa lata ang ginamit ko dito para sigurado tayo na malapo talaga yung inilagay natin na gata. At huwag niyong kakalimutan ang asin. Importante yan. Maraming shredded cheddar cheese ang iniligay ko dito para talaga namang lasang-lasa mo pagkagat mo pa lang. At hahaluin na nga natin itong mabuti hanggang sa mag-mix ang lahat ng ating mga ingredients. Napakadali ang gawin, hindi ba? Pinagsama-sama lang natin at hinalo ay etot. Kukuha na tayo ng ating paglalagyan. Para dito sa ating mixture ay nakagawa tayo ng 8 piraso. At hindi yan kumpleto kung walang dahon ng saging. At oo nga pala, pinainitan muna natin itong dahon ng mga saging para sumunod dun sa ating gagamiting hulmahan. 1 cup ang ginamit natin dito at nagkapantay-pantay naman ang portion natin sa bawat isa. At para espesyal ang ating bibingka ay nilagyan natin ito ng salted eggs. Ipapasok natin ito sa oven for 25 minutes para dun sa ating ipapahid sa bibingka. Meron tayong melted butter at atsuete powder para maging makulay yung ating bibingka sa ibabaw. Hindi ba't mas nakakaakit ang bibingka kapag ito ay talagang makulay? Nakagaya ng nabibili natin sa tabi-tabi sa Pilipinas. Set aside muna natin yan at luto na yung ating bibingka. Kaya naman, ipapahid na natin itong ginawa natin na butter na merong atsuete. Kaya habang mainit pa, ilagay na din natin ang keso para maya-maya lang ay matutunaw na yan. Ano bang masarap na panulak dito? I-comment mo naman dyan. And there you have it, KNT Nation, mga kadadilicious. Ito yung ating madaling version ng bibingka na talaga namang kahit araw-arawin ay hindi ka gugutumin. Sa mga kagaya namin na OFW na nami-miss ang mga kagaya nito, lalong-lalo na pag nalalapit ang Pasko.